sino maniniwala na tuwid ang eleksyon na ito? Tuwad. Tuwad. Isang tuwad. Focus, dagdag bawas para ma-elect. Kumilected ang tawag ko noon. I-elect ng kumilik yung mga kandidato ni BBM upang panindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyon ito kung hahantong sila sa 2028. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon, ipahid nila sa mga Duterte. Pag may isyo malaki laban sa kanila, EJK Duterte, Impes BP Sara, mga Pilipino, nabudol na tayo nung pinili natin at binoto ang bangag na presidente na yan. Dahil lamang sa sinasabi nilang confidential fund, ipapa-impeach si Sara Duterte, hindi naman siya ang may malaking kasalanan at nangungurakot sa pondo ng bayan. Kung hindi ang Marcos Jr. government at ang kanyang kasabwat na sila Martin Romualdez. So dyan pa lang foul na. Number 2 na punto. Walang findings, ulitin ko, ang Commission on Audit that Sara Duterte committed corruption or Audit Observation Memorandum. So kung may AOM or AOR, ang ibig sabihin yan, magpaliwanag ka. Pero hindi automatic na ikaw ay nangurakot o guilty sa corruption. Ay sana ang 1.3 trillion na pondo para sa flood control project na hindi yun ang i-audit. Yan ang ino-audit dapat. Yun. O sana punta ang travel expenses nila noong 2023 na pinakulong kami. 2.3 billion. Yan ang i-audit. Sinong gumamit niyan? Di ba? Sabi ni Ka Eric, 1.8 billion ang travel fund ni Martin Romualdez. Yun pala, 2.3 billion noong 2023. At hinabol nila na bago matapos ang taon, ay pinamudmod nila para maglakwat siya. Yan ang dapat i-audit. So bakit si Sara Duterte ang ipapa-impeach? At malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanilang Impes BP Sara ay paglilihis sa totoong isyo laban kay BBM at mga kasabuan. Pagtatakip. Sila pagtatakip. Yun ang totoong isyo. Kaya malinaw po na kami pumunta dito para magkaroon Paliwanag. ng pagpapaliwanag sa inyo. Oh. Kasi ang inyong viewers, ang inyong mga supporters, Oh, libo-libo na ang mga yan nakikinig. ang makikinig. Sabi niyo dun Ay. sa ano, sa naudlot na eleksyon, itong darating na Mayo, di ba may election? Ito pa. Sa 2025. Hindi ba sayang yung pera? Sige. Yung Ito printing pa. ng balot. Ito pa. Kaya nga, Yung 6 million, yung 6 million. wala, 132. kaya nga, wala Hindi kami ba tiwala sa nagkakatayan, darating na eleksyon ito. Pakipaliwanag mo yung sign. Bakit? Ito na ang hukos-pokos nangyari na. Ha? Nagprinta sila ng baluta. Authentic, genuine at readable sa ECM, Electronic 6 million Counting ballots. Machine. Iwan ko lang kung 6 million Baka o mas malaki. Mas malaki pa yan. 6 million lang ang report. Pero alam ko, kasi bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Clean Elections. Tumulong po ako noong araw, noong may dinadaya sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research kung paano ginagawa. Oo, kaya nga alam ko ang mga kalukuhan dyan sa pumilik. Ngayon, umaandar na naman, magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-pumilik. Wait, kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, o lahat na dyan kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kanyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman nila. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Tagaan ko kayo, Sigben, Oo. Halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema Oo. na may mga kulang na kandidato na Oo. dapat ihabol, Oo. pinatigil nila ang Pinatigil. early printing. Oo. Ilan ang balota na Puno, inamin ng tama COMELEC? lang yun. 6 million ballots. Oo. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per Oo. ballot. That's 132 million pesos. Oo. No, 132 million pesos na balota. Mm. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusek Ben. Paano kung 10 million ballots? Sobra pa yun. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong ipasok sa, Ika-count yun. ika-count na kasi senador. Ang resulta. Ang resulta,
party list, Party list. pati pababa, pati sa Davao Congressman. election, pwede. Kasi kasama pati yung Davao eh. Basta lahat Pati mayor. na naka-entry doon na gusto ng pumilik, Oo. manalo. Ngayon itong problema, kung susunugin nila in public ang 6 million ballots, parang nagsunog ka ng 132 million pesos. Ngayon, kung is-read mo, o ipapalamon mo Ang sa kapila machine, pa sila. oo. Ngayon ito ang problema. Nasaan ito ngayon? Oh, saan Ito, ngayon? 6 million earlier printed Oh, na machine na mga balota. Saan? Na machine readable. oh. So, may punto po si Yusek Ben Ranky dyan. Gagamitin na lang. Kaya nga, Yusek Ben, ito naman. kaya nga nakita ninyo yung mga survey bayaran nila. Tumataas ang rating ng mga kandidato ni BBM. Bakit? Mind conditioning dan para itugma doon sa panalo nila sa daya. May possibility. Yun. Kaya nga hindi tayo maniniwala na tuwid ang eleksyon na ito. Tuwad. Tuwad. Isang tuwad. Focus, dagdag, bawas para ma-elect. Kumilected ang tawag ko noon. I-elect ng kumilik yung mga kandidato ni BBM upang panindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyon ito kung hahantong sila sa 2028. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon, ipahid nila sa mga Duterte. Pag may isyo malaki laban sa kanila, EJK Duterte, Impes BP Sara, mga Pilipino, nabudol na tayo nung pinili natin at binoto ang bangag na presidente na yan. Ngayon, huwag na kayong magpabudol, huwag na tayong magkungka, bagkos, paalisin natin siya. Ngayon na, ikaw ang problema sa bayan, umalis ka na dahil yan ang taghana ng mga Marcos na magnanakaw, sinungaling, diktador. Yon ang mga Marcos. Huwag na ninyong piliin. Huwag na ninyong pilitin na magpabango pa kayo dahil hindi na yan ma-rewrite ang history. Marcos, alis dyan! Down na! Bakit tayo naririto bago magsimula ang rally nila sa kabila? Sapagkat mahalaga po na may palaganap sa buong daigdig at sa buong bansa na ang may pananagutan sa paglala at paglupa ng korupsyon, pangdarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, at ang may pananagutan sa panunumbalik ng korupsyon, droga at kriminalidad ay si Bongbong Marcos, hindi si Sara Duterte. Ang may pananagutan kung bakit naging sindikato at fokus ang budget 2025 at pwedeng hindi na ito gamitin at ideklara ng Supreme Court na unconstitutional, ang may pananagutan si Marcos. Bakit hindi siya pinapanawagan na lumaya sa puder at patalsikin sa kanyang pagiging Pangulo na inutil at walang saysay ang gobyernong kanyang pinamumunuan? Sino ba ang kumuha ng PhilHealth 60 billion pesos? Hindi ba sila, nila Marcos at sila Rap Recto? At pinigilan ng Korte Suprema na magkaroon ng temporary restraining order at injunction, kaya hindi nila nakuha ang 26 or 29 billion na naiwan sa PhilHealth. Hindi ba yan ay pananagutan ng Pangulo ng Bansa? Bakit si Sara Duterte ang ipinapa-impeach at hindi si Marcos? Yan ang tanong ng mamamayan. Sino ang may pananagutan sa paglubha at paglala ng korupsyon? Si Bongbong Marcos! Si Bongbong Marcos. Sino ang may pananagutan sa pagkakaroon ng malaganap na kultura muli ng korupsyon at pandarambong? Si Bongbong Marcos! Sino ang may pananagutan sa panunumbalik ng droga, sindikato ng mga kriminal at ng ganon din ng mga oligarkong kahaman sa gobyerno ni Marcos? Si Bongbong Marcos! Sino po ang nagpasiro budget sa PhilHealth? Si Bongbong Marcos! Sino po ang may layunin na itinago ang pagbebenta ng gold reserve na 25 tons at nagkakahalaga ng 129 billion pesos? Si Bongbong Marcos! Bakit si Sara Duterte po ang pinapa-impeach? Kalokohan. My goodness, mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ilinaw ang mga isyu na ito at bakit tayo nagsasalita dito
sapagkat hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan ang katotohanan. Sapagkat anong katotohanan, mga kababayan? Ang katotohanan, ang paniningil at pananagutan dapat nakasentro kay Marcos. Sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. At malinaw po na ang malala at malaganap na korupsyon na ito ay pananagutan ni Marcos mismo. Siya ang pumirma sa lahat.